alam nyo po ba mga kababayan, meron pong sinasabi, eto pong si Jamie Bondoc na naman. Kasi di ba bigla nang nawala ito mga kababayan sa eksena at ngayon, nag-iingay na naman. At ayon po mga kababayan, dito po kay Jamie Bondoc, eto basahin po natin galing po sa Pinoy Trend. Sabi po dito, hinimok si Pangulong Marcos na mag-resign. Gumawa ng isang liham si Atty. Jamie Bondoc para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan ay hinimok nito ang presidente na magbitiw sa kanyang pwesto. Ayon kay Bondoc, madami ang maaaring maging epekto kung umalis sa kanyang pwesto si Marcos. Wala pang ilang linggo, aakyat ang halaga ng piso daw. Papayapa ang Kongreso, buhay ng tao daw po aasenso. At pati kayo ay magiging bayani. Nawalan pa kayo ng sakit ng ulo. Sabi mga kababayan nitong si Jamie Bondoc. Kasi ito yung gusto mangyari ng mga yan. Kung titingnan nyo mga kababayan, ang gusto po nila mangyari, mapatalsik si PBBM at iupo. Ito pong si Sara Duterte. Kasi nga, kahit Pasko mga kababayan, hindi po pinalampas ni Sara Duterte para banatan si PBBM. Nakita nyo kahit Paskong Pasko. Diba? Sinasabi nila na yun daw pamimigay ng ayuda mga kababayan, yun daw po'y pera ng gobyerno ang ginagamit. Pero namimigay sila ng ayuda tuwing Pasko. At alam naman natin na pera ng gobyerno ang ginagamit po nila, pera ng taong bayan ang ginagamit po nila. So ibig sabihin kung ginagawa po nila yan, wala pong masama dyan. At kung titingnan nyo mga kababayan kung titingnan nyo po, talagang kahit Paskong Pasko, 25 mga kababayan ng Disyembre, dire-diretso pa rin yung pagbanat ni Sara Duterte kay PBBM. At lalo na, yung mga galamay po niya na katulad nitong si Jamie Bondoc, namukha ata pong walang pinagkaaralan. So sabi pa dito, ayan Ginoong Pangulo, suntok sa buwan, ngunit may halong panalangin. Kung para sa bayan, bibito po ba kayo sa pwesto? Dahil ito ay nais naming hilingin. Kung bumitaw kayo sa pwesto, titigil ang lahat ng gulong ito. Paano nga mga kababayan? Ito paano nga naman ngayon, hindi titigil yung mga kaguluhan? Sila nga, yung pasimuno ng kaguluhan. Kung ano yung pinupunto, paano nga hindi titigil yung kaguluhan? Eto nga sina Jamie Bondoc at yung iba mga kaalyado niya, ang pasimuno mga kababayan ng kaguluhan dito sa ating bansa. Kasi nga, gusto po nilang patalsikin mga kababayan ang ating presidente at gusto nilang iupo etong si Sara Duterte. Sa tingin nyo, may mapapala kaya ang mga Pilipino, ang Pilipinas kapag si Sara Duterte naging presidente? Lalo lang lulugmok sa kawalan ang Pilipinas mga kababayan. Buti na nga lang ngayon. Kita nyo ang presidente natin, unti-unting nililinis mga kababayan ng ating bansa, ang ating gobyerno. Sinasabi nung iba, wala namang nakukulong na mga big fish Bakit hindi ba natin maituturing na big fish itong mga diskaya sa laki ng halaga na nakulimbat po nila? Diba mga kababayan? At maliwanag naman din na sinabi na by January, pagkatapos ng taon, sunod-sunod na po yung maaaresto. Ngayon kung magkakamali pa rin, etong mga nagsabi mga kababayan, malaki na po yung problema nila. Pero ako, to be honest, kita nyo naman idinadaan po yan sa proseso mga kababayan. Talagang siguro nabigla lang etong si Boying Remulla nung sinabi niya na December 15 may maaaresto. Pero kita naman po natin na may mga big fish na naaresto mga kababayan. Katulad nito pong mga diskaya, hindi po sila maituturing mga kababayan na small fish sa laki ng nakulimbat po nila na pera sa kaban ng bayan at hindi pa po nila ibinabalik hanggang sa ngayon. So ngayon, para sa akin, sagot ko kay Jamie Bondoc, dapat gamitin mo yung pagiging abogado mo. Diba? Alam naman namin kung ano yung gusto ninyo. Pag napatalsik ninyo si PBBM sa pwesto, uupo si Sara Duterte bilang presidente dahil siya po yung susunod na papalit sa presidente pag nawala po sa pwesto. At alam natin na pagka umupo si Sara Duterte, magkakaroon ng posisyon sa gobyerno etong si Jamie Bondoc katulad ng nangyari sa panahon ni Digong. At yan yung gustong-gusto ni Jamie Bondoc, kaya gusto niyang patalsikin si PBBM. Ang mananamasa na naman sa kapangyarihan. Alam naman natin yung interest talaga mga kababayan nito pong si Jamie Bondoc. Anyway, ito pong ating talakayan, ituloy pa po natin dito kasi ito yung gusto nilang iupo.
na presidente, mga kababayan. Kung makikita nyo, di ba, bago mag-December 25, December 24, bumati na si Sara. At ano po yung sinasabi niya, mga kababayan? Ito, pakinggan nyo ha. Assalamualaikum warahmatullahi Pakinggan nyo muna. wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw at maligayang Pasko sa inyong lahat. Tuwing Pasko ay binabalot ang ating mga puso ng mga biyaya na hatid sa atin ng kapanganakan ni Jesus. Ngunit paano ba natin mas mapapasaya ang ating selebrasyon sa harap ng samot-saring mga hamon sa ating buhay? Mga kababayan, magiging mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa, lalo na sa mga nahihirapan sa buhay, mga may karamdaman, mga ulila at walang tahanan, mga biktima ng sakuna at karahasan, at mga sektor na dumaranas ng kapabayaan. Sa kagandahan ng ating loob, nagmumula ang pag-asa at katatagan ng loob at Kailangan daw na meron kang kagandahan ng loob at dyan daw po nagmumula yung pag-asa. Sabi ng ating Vice President, mga kababayan. Pananampalataya. At ito ang gagabay at magpapalakas sa atin bilang mga individual, bilang mga pamilya, at bilang isang bansa. Hangad ko ang inyong kaligayahan kasama ang inyong mga kapamilya at mahal sa buhay. Lagi din nating ipagdasal ang biyaya ng kapayapaan at katagan ng ating minamahal na bansa. Tandaan po natin na ang pusong nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Mapagpatawad daw, mga kababayan. Cut na natin dyan. Kailangan na mapagmahal, mapagbigay at mapagpatawad, sabi po ng ating Vice President, mga kababayan. Ngayon, kita nyo ha, di ba 24 siya bumate sa mga kababayang Pilipino po natin. At eto, ngayon lang ako nakakita sa buong buhay ko na bumabati ng Merry Christmas sa taong bayan at nagpapaalala ng pagpapatawad, pagmamahal, kabutihan, pero binabasa pa. Ganyan po kaengot yung ating Vice President. Nakakatawang isipin, pero ganyan po talaga siya kaengot, mga kababayan. Ngayon, eto, sabi niya pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa, pagmamahal, pagpapatawad. Ngayon, noong December 25, mga kababayan, ano po ang ginawa ni Sara Duterte? Kasi, di ba may sinabi siya na ayaw niya daw batiin ng Merry Christmas si PBBM. Kasi, hindi naman daw mababago yung, I think yung ugali niya ata kung Pasko. Di ba kung makikita nyo, binabati niya ang taong bayan, pinapaalala niya sa taong bayan yung pagpapatawad, pagmamahal. Pero, kinabukasan, binawi din po niya. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, nakaplastikan, mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Nakakapagod daw para sa taong bayan ang impeachment case ayon po kay VP Sara Duterte. Ngayong Pasko naman, hiningan ng Christmas message si VP Sara para kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaniya sa frontline sa balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Ang sinasabi ko, wala akong i-confirm at i-deny. Ganyan ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya na si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves ang dinalaw ng bisis sa Camp Bagong Diwa at hindi ang kanyang umano'y bagman at dating aide na si Ramil Madriaga. Kung gusto nila sila magsalita, then magsalita sila. Basta ang sinasabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Hindi mo kilala? Mamaya, malalaman natin yan. Picture ako sa at least siguro 1 milyong Filipino. At yung mga event na yon, tulad ng inauguration ko, siguro mga nasa 4,000 tao ang may individual pictures sa akin. Unang sinabi ni Madriaga na pinondohan ng drug lord at Pogo ang kandidatura ng bise noong 2022. Naisumite na ang salaysay ni Madriaga sa ombudsman sa pamamagitan ng kanyang abogado para imbestigahan. Kung lahat akusasyon lang, walang ebidensya, ibig sabihin paninira lang yan. At kung paninira yan, connected pa rin yan sa 2028 presidential elections. Tungkol naman sa posibleng impeachment complaint laban sa bise sa susunod na taon, ito lang ang kanyang masasabi.
nakakapagod na siya para sa taong bayan. Hindi kami napapagod. Kayo ba? Eto mga kababayan, ay Ma'am Chris Rose Babe. Mega love shoutout po sa inyo. Belated happy birthday. Belated Merry Christmas po sa inyong lahat. Thank you po ha. Eto mga kababayan, kayo tatanungin ko, napapagod ba kayo sa issue ng impeachment? Lalo na at kapag ka na-file po yan, ngayong February 6 mga kababayan ay magtutuloy-tuloy na. Kayo, napapagod ba kayo na maghanap at maghangad ng hustisya patungkol po dun sa 612.5? Actually, hindi nga ganun kalaki yung hinahabol natin na pera eh. Diba? Bilyon yung perang hinahabol natin kay Sara Duterte dahil sa mga naging kapabayaan po niya nung siya ang sekretary ng DepEd. Kayo ba, napapagod ba kayo maghangad, humingi ng hustisya para sa pera ng mamamayan? Siyempre hindi. Diba mga kababayan? Sabi daw ni Sara Duterte, napapagod na daw po kayo. Anyway, tuloy pa natin. Yung impeachment na yan dahil nakikita naman natin na wala talagang ebidensya yung kanilang mga reklamo. Totally for threats and harassment lang. Ngayong araw ng Eto ha, sabi niya kanina dun sa kanya pong Christmas message sa mga kababayang Pilipino po natin, pinaalalahanan niya pa na ngayon daw pong Pasko ay pairalin yung pagmamahal at pagpapatawad. Ano po sabi ni Sara Duterte? So ngayon, ito yung message naman ni Sara, yung statement naman po niya nung hiningan po siya ng Christmas message patungkol po kay PBBM. Ito pakinggan nyo kung gaano ka-plastic. Pasko, natanong naman ang bise sa mensahe niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So, and in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? O di ba plastic? Ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. O di wala kang pagpapatawad, sinungaling ka na Vice President, ganun lang po yun. Kaplastikan yung sinabi mo sa publiko. Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin hindi bukal sa loob mo yung panghihikayat mo sa taong bayan na magpatawad at pairalin yung pagmamahal sa kapwa. Ibig sabihin, talagang puro kaplastikan yung mga binasa mo na mga lumabas dyan sa bibig mo. Diba? Ayan o. O ayan. Diba? Eto ata ang tunay na bangag. Diba mga kababayan, sabi dito, bangag yan at wala na sa katinuan. Kaya nga, diba? Biruin nyo, papaalalahanan tayo nung December 24. Pairalin nyo ang pagmamahalan at pagpapatawad. At yan daw yung sumisimbolo sa diwa ng Pasko. Tapos nung mismong araw ng Pasko, December 25, sabi niya, magbabago ba yung ugali niya? At magbabago ba yung ugali ko kung sakaling babatiin ko siya? Kaya ayaw ko siyang batiin. So ibig sabihin mga kababayan, kaplastikan lamang po yung pinagsasasabi ni Sara Duterte, kaya nga maraming uto-uto na didisit eh. Anyway, tuloy pa natin. Ganun kasi ako na tao. Di ba? Ayaw ko batiin ng mga ayaw ko batiin. Di walang pagpapatawad. Samantala, ito naman ang mensahe ni PBBM ngayong Pasko. Sa pagtatapos nitong taon, tayo ay magpasalamat para sa mga biyayang ating natanggap. Naway lalo pa tayo mabiyayaan ng magandang kalusugan, mapaligiran ng mabubuting pamilya at kaibigan, Tama! at magkaroon ng mas masaganang kabuhayan. Kaya po, Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Diba mga kababayan, yan po yung pagkakaiba ni Sara Duterte at saka ng ating tawag dito. Yung pagbate nakaplastika ni Sara Duterte at yung pagbate ng ating mahal na Pangulo sa mga kababayang Pilipino po natin. Saan ka nagkatala? Nung December 24, pinapaalalahanan ng taong bayan, tinuturuan pa na pairalin daw yung pagmamahal at pagpapatawad. Tapos nung kinabukasan, biglang binawi niya din. Hindi daw niya babatiin yung mga ayaw niyang batiin. O di plastic nga. Diba mga kababayan? Kaya hindi na rin ako nagtataka kung bakit sinabihan siya ni Atty. Claire Castro na kamukha siya ni Chucky. Etong si Sara Duterte, mga kababayan. Eto, pakinggan nyo yung sabi ni Atty. Claire, mga kababayan. Kaya hindi na rin ako nagtataka kung bakit sinabihan siyang kamukha siya ni Chucky. Kasi epal nga naman mga kababayan, tapos plastic pa.
'Di ba? Tapos pag nagagalit mga kababayan, mukhang wala sa katinuan. Anyway, eto i-play po natin. Ang galit na galit kasi siya pag nagme-meltdown siya. Iba itsura niya eh. Diba? Tingnan natin. Wait lang, hanap lang ako. Ang mukha daw ni Chucky Pag nagagalit siya, iba yung itsura eh. Sabi dito ni Anchi, Pangulo mo, 3 lang yung trust rating. Naniniwala kayo doon? Alam ko, binayaran ni Sara Duterte yun eh. Tsaka nakita nyo ba kinontent ko dito yon? Hindi mga kababayan. Kasi may mga lumabas na balita na yung mga server firm, binayaran po ni Sara Duterte. Kaya nga di namin pinapansin yun eh. Doon na lang kami nagbabase sa trabaho ng presidente. Kung sino ba yung nagtatrabaho at hindi. Saan ba naman kayo nagkatala mga kababayan o nakakita? Ang taas-taas ng trust rating pero hindi nagtatrabaho. Tapos yung nagtatrabaho, bababa yung trust rating. Kaya hindi namin kino-content dito yan. Bobo lang yung mga nag-content yan. Anyway, tuloy pa natin. Ito, kamukha daw ni Chucky. Nahanap ko pa. Ayan Kasi o. magalit siya eh. Mag-iba ulit yung itsura niya. Wait lang ha. Tingnan niyo yung itsura niya dito ha. Parang ganito eh. Ayan o. Nagsasalubong ang kilay eh. Alam nyo, kaya kahapon kahit gusto ko mag-live, di ako nag-live mga kababayan kasi pinalipas ko yung Pasko. Ayaw ko kasi makakita ng DD shit na sinasamaan ng lasa. Alam nyo yun? Kasi alam nyo kayong pakiramdam na kapag kayo nakakakita kayo ng ng mga DD shit na sinasama ng lasa, para kayo matatawang ewan eh. Gusto ko munang sa araw ng Pasko kahapon, 25, yung mga DD shit ayaw kong sinasama ng lasa yan. Kasi mahal ko yung mga yan eh. 'Di ba? Ang sarap kasing pagpupukpukin ng ulo ng mga yan. 'Di ba mga kababayan, sa totoo lang. Alam nyo yung kahit alam na nilang mali na, pinipilit pa rin nilang tama. Yan yung mga masasarap pa iyakin. 'Di ba? Ayan o. Parang ganyan oh. Oh. Diba? Parang ganyan lang. Parang ganyan. Paggalit. Diba? Kamukha daw ni Chucky oh. Balik tayo. Kamukha daw ni Chucky. Tingnan nyo oh. Oh, di ba? Mga kaklir, tingnan nyo dito oh. Parang yung pinakita ko kanina sa inyo. Bakit? Di ba? Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Ah. Oh, definitely, mahinahon yun eh. Kahit hindi Pasko, mahinahon pa rin. Tama. Kahit hindi Pasko, hindi nagme-meltdown. Kahit hindi Pasko at maraming bashers, hindi nagmumura. Hindi nagbabanta ng buhay. Diba? Mukhang hindi talaga magbabago kasi ugali niya yun. Makaka-clear. Ang galit na galit kasi siya pag nagme-meltdown siya. Kasi mga kababayan, sa totoo si Presidente, gano'n na yun eh. 'Di ba? Kahit nga binabatikos mga kababayan, hindi pumapatol, di nakikipag-away. Samantalang si Sara Duterte, anuhin nyo lang ng konti, nagiging kamukha na po ni Chucky eh. Yung yung child play. Chuck in your mind. Chuck in your mind. Diba mga kababayan? Tingnan nyo nga dito, pati yung kilay kamukha ni Chucky. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit Piado, yung mga DD shit, sinasama na naman kayo ng lasa, Okay lang yan. Damahin nyo lang. Tapos na ang Pasko di ba? Balik na tayo sa normal na ganito ulit. Kung saan ginaganito namin kayo araw-araw. Di ba? Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, tama din naman yung sinabi ni Atty. Claire kasi kung titingnan niyo yung mukha ni Sara Duterte, kamukha nga ni Chucky. Di ba? Kaya hindi na rin nakakapagtaka mga kababayan kung bakit sinabihan ni Atty. Claire kasi wala na pong ibang ginawa si Sara Duterte kung hindi puro galit. Puro galit sa presidente mga kababayan, puro galit sa mga miyembro ng gabinete ni PBBM, pero doon sa trabaho, wala naman kayong nakitang trabaho niya na masasabing natapos sa termino po niya bilang Vice President. Wala naman kayong masasabing may naipatayo na bang eskwelahan yan. Diba mga kababayan, sa lalaki ng pondo na hinihingi po niyan, may nagawa na po bang trabaho yan?
yung opisina niyan parang laging sarado pa. Di po ba mga kababayan? Kaya para po sa akin, tama lang na ginaganito siya ni Atty. Claire Castro kasi mukha naman po talaga siya na Chucky mga kababayan base po sa ipinapakita niya publicly. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po dito sa sinabing ito mga kababayan ni Atty. Claire at hingil po sa sinabi ni Sara Duterte na puro kaplastikan lang sa taong bayan. Kita nyo ha, Paskong Pasko pero binudol kayo. Inutusan pa kayo na pairalin nyo yung pagpapatawad mga kababayan at pagmamahal. Pero pagdating ng December 25, doon talaga kayo pinakabinudol dahil ipinakita niya kung anong kulay meron po talaga siya. Walang Pasko-Pasko sa kanya mga kababayan. Ano po talagang puro pamumulitika lang at puro galit lang po yung ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit siya tinawag na Chucky ni Atty. Claire. Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po sa usapin po na yan.